lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublehin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Hunyo 2025. Pasada Balita. Unang batch ng mga nirepatriate na OFW mula Middle East, balik bansa na. Pasada Balita. Epekto ng girian ng Israel at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas, minaliit ng Department of Energy. Pasada Balita. Pangulong Marcos, pinatututukan ng war on drugs mula kanto hanggang kartel. Pasada Balita. Presyo ng karneng baboy, posibleng bumaba sa kabila ng big-time oil price hike. Pasada Balita. Sa palitang pangkalakalan, BIR pinalawig pa ang deadline ng tax registration ng mga non-residential o non-resident digital service providers. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, pagpapatuloy ng third country deportation sa mga dayuhan, pinayagan na ng US Supreme Court. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas Men nakuha ang ika-10 pwesto sa AVC Men's Volleyball Nations Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng labanos sa katawan, atin pong alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, radio personality na si Nicole Hiala na-diagnose ng thyroid cancer. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nakabalik na sa Pilipinas kagabi ang unang batch ng mga overseas Filipino worker na inilikas mula sa Israel at iba pang bansa sa Middle East dahil na rin sa hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel. Kabilang sa mga sumalubong sa 31 repatriated OFW mula sa iba't ibang bansa sa Middle East, ang mga opisyal at kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs. Sa nasabing bilang ng mga nakauwing Pilipino, 26 ang mula sa Israel, 3 ang mula sa Jordan at tig-isa naman mula Palestine at Qatar. Makatatanggap ang mga repatriated OFW ng tig 75,000 pesos mula sa DMW at OWA, bukod pa sa iba pang tulong na ibibigay naman ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Technical Education and Skills Development Authority at maging sa Department of Labor.
Gayun din sa Department of Trade and Industry bilang bahagi ng reintegration program ng ating pamahalaan. Pasada Balita. Nakatakda ring i-repatriate ng pamahalaan ang ikalawang batch ng mga overseas Filipino workers na nasa Middle East bago matapos ang buwan ng Hunyo. Sa gitna na rin ito ng tensyon sa gitnang silangan, bunsod ng girian ng Israel at Iran. Kahit pa nagkaroon na o nagkasundo na para sa isang ceasefire. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Felicita Bay, sa nasabing batch, nasa 50 Pilipino ang nakaschedule na umuwi bukas, Hunyo 26 o sa 27. Gumagawa na anya at isinasaayos na anya ng Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office ang panibagong ruta matapos ang pagsasara ng airspace ng Qatar noong isang gabi, kung saan parehong ruta rin ang dapat anyang daanan ng daraanan ng ikalawang batch mula sa ruta ng mga naunang Pilipinong nirepatriate. Magugunitang ligtas na nakabalik ng bansa ang unang batch ng 31 o na binubuo ng 31 OFW na nirepatriate mula sa Middle East. Pasada Balita. Inaasahan naman ng Department of Energy na magiging minimal o maliit lamang epekto sa Pilipinas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Energy Officer in Charge Sharon Garin, hindi gaanong magiging nakakaalarma para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Batay anya kay Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, nagsisimula na ring bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay nito, tiniyak ni OIC Garin na patuloy silang nakamonitor sa tensyon sa Middle East. Pasada Balita. Nanawagan ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na ikonsidera ang pagpapatupad ng mga diskwento at promo sa mga public utility vehicle na apektado ng mataas na presyo ng krudo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Officer in Charge Sharon Garin na makatutulong ang pagkukusang loob ng mga oil companies para maibsan ang epekto ng malakihang dagdag presyo sa oil products sa mga driver at operator ng PUV. Bagaman walang naghihintay na insentibo o pabuya mula sa pamahalaan, ipagpapasalamat naman anya ng gobyerno ang anumang pagkukusa ng mga kumpanya para makipagbayanihan at tulungan ang mga apektadong sektor. Pasada Balita. Dapat nang ituring ng pamahalaan na emergency situation ang napakalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Ito naman ang inihayag ni dating Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate makarang ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang utay-utay na big-time price increase simula ngayong linggo. Kasabay ng kanilang panawagang suspindihin ang fuel excise tax, naniniwala si Zarate na ang pinakamagandang solusyon ay ang ripasuhin ng Kongreso ang Oil Deregulation Law na punot dulo anya ng problema, lalo na ng transportation sector. Ang amin talagang long-term na panawagan, nabanggit mo na rin yan kanina, irepaso talaga itong Oil Deregulation Law. Dahil sa ngayon kasi hostage tayo ng mga oil oligarchs. Hindi nga natin alam paano ba yung presyohan nila, bakit linggo-linggo. No, yung mga oil companies. Ang naging papel na lang ng gobyerno, taga-anunsyo na lang kung magkano yung itataas ng mga oil companies. No? Anong klaseng gobyerno yan kung hindi niya ma-regulate yung isang napaka-sensitibong produkto? Gayunman, iginiit ng dating kongresista na hindi dapat hintayin pa ang pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo dahil may kapangyarihan naman ng ehekutibo na pansamantalang ipatigil ang koleksyon ng buwis sa langis. Ang i-tax mo ng malaki ang income tax ng oil companies dahil hindi naman nagre-report ng oil companies every year na nalulugi sila. No? Every year, kung tingnan mo yung report ng mga oil companies, bilyon-bilyon ang kinikita nila every year. Yun ang itaas. May nakabinbin kami dyan sa Congress na wealth tax. No? You tax the millionaires and the billionaires.
Yan po ang tinig ni dating Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine National Police na wag lamang tutukan ang malalaking sindikato, kundi bagos ay mga maliliit na pusher sa kanto. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mawala ang presensya ng bentahan ng iligal na droga sa mga pamayanan upang mas maging panatag ang loob ng publiko. Kapag may nagbebenta niya ng droga sa tabi ng eskwelahan o bahay, hindi ligtas ang bawat isa kaya't dapat habulin, tugisin kahit ang maliliit na tulak ng droga. Binanggit din ni Pangulong Marcos na kabilang sa bagong estratehiya ng PNP ang pagpapataas ng police visibility at mabilisang operasyon sa mga lugar na may napapaulat na bentahan ng ipinagbabawal na gamot. Pasada Balita. Ibinida naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang pagbisita sa punong tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ayon kay Pangulong Marcos, karamihan sa mga nakumpiskang iligal na droga ay shabu, na natagpo ang palutang-lutang sa kanlurang baybayin ng bansa mula Region 1 hanggang sa Zambales. Hanggang Zambales. Binigyan din ng Pangulo na ang pagkakasakote sa naglalakihang bilang ng mga iligal na droga ay bunga ng bagong direksyon at mas mapayapang pulisiya ng pamahalaan laban sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa ng Pangulo, magandang epekto rin anya ito sa pinaigting na pagtutok ng pamahalaan sa malalaking drug shipments na pumapasok sa bansa. Pasada Balita. Pa rin yan, pag-wasak sa bilyon-bilyong pisong halaga ng iligal na droga, pangungunahan ni Pangulong Marcos. Ngayon pong umaga yan. At tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa palasyo, ihatid yan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagadagdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira sa mga nakumpiskang iligal na droga. Gagawin ang pagsira sa mga drogang ito ngayong umaga sa Capas Tarlac, kung saan inaasang wawasakin yung mga floating shabu na nadiskubre naman sa iba't ibang katubigan o karagatang sakop naman ng Region 1. Kaugnay nito ay sinabi naman ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga nasa media sa gagawing pagsira sa mga illegal drugs. Mahalagaan niyang matutukan ng mga mamamahayag ang proseso ng gagawing pagsira, partikular mula sa pagsasagawa ng chemical testing bago isalang sa makina na siyang gagawin o gagamitin para sunugin nga ito. Layunin niya ng pagsaksi ng media na masigurong ang subject for destruction na mga bulto-bultong shabu ay tunay nga at hindi napalitan ng iba pang mga item. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Impilang May Tonoas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa detalye ng iba pang headlines, nakatakdang bumaba sa 5 piso ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy sa susunod na linggo, sa kabila naman ng ipinatupad na big-time oil price hike. Ayon kay Manila Meat Dealers Association President Ricardo Chan, may pagbaba ng 10 piso sa farm gate prices ng mga baboy sa nakalipas na 2 linggo. Nakatulong din anya ang rainy season sa pagdami ng supply ng baboy dahil mas mabilis ang pagpapalaki rito sa panahon ng tag-ulan na nangyayari kada taon tuwing Oktubre hanggang Nobyembre. Ngayon ko lang nalaman yun, kuya. Mula sa 400 pesos kada kilo, bumaba ang presyo ng kasim, pork chop at pigi sa 370 pesos kada kilo, habang ang presyo naman ng liempo nasa 400 pesos hanggang 420 pesos. Pasada Balita. Malaki yan, Hindi, kung papala rin tayong makausap si Ginoong Chan, kung papaanong nagiging, alam ko na, parang sa tao yan. Pagka maginaw, mahigpit na nagyayakapan ng mag-asawa. Ang aga. Aga-aga naman yan. Tama naman.
di ba? Pag panahon ng tag-ulan at pagka maginaw, sa kakawalan ng kumot, para mag-init ng katawan, kailangan magyakapan. Wow. Oh, yeah. Teka lang, mamaya na yan. Istorya yun. Mamaya na yan, Mamaya na yan, Winner ha? Container. At ang pinag-uusapan pa lang natin, tao, ha? Mamaya sa baboy ito. Oo. At mula sa baboy, magtutungo naman tayo sa delata. Delata. Ito pong mga delatang sardinas, walang magaganap na pagtaas sa presyo ng mga naturang produkto. Ito ang tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pakikipag-ugnayan nila sa Department of Trade and Industry. Sa press briefing sa Malacanang kahapon, sinabi ni Yusek Castro na pinulong ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang mga manufacturer ng sardinas sa bansa at nagkasundo na hindi nila itataas ang presyo ng delatang sardinas. Basehan niya sa napagkasundoan, mananatili sa 21 pesos ang suggested retail price sa bawat 155 grams ng delatang sardinas. Ayon kay Yusek Castro, itong isang buwan ay may report ang Philippine Statistics Authority na may ilang bilihin na bumababa ang presyo at hindi lahat ay nagmamahal. Pasada Balita. Kung matatandaan natin, na pagka sinabi mong walang-wala ka, mga pagpipilian mong ulam, Delata, sardinas, delata, particular sardinas, tuyo, at saka tinapa. tinapa. At dadamihan mo yan ng sibuyas kamatis para igisa, o kaya naman sausawan, dadamihan mo rin yung sili, para pagka napaanghang ang kain mo, mapaparami yung kain mo ng kanin. Oo, Kesa sigurado. ulam. Sigurado yun. Pero wag mong kalimutan nung araw yung Gigi. Ay, oo. Di ba? Yan ang talagang Kaso nawala yung typical Gigi, na nagmahal pagkain ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya lang dumating sa punto na ipinangako na gagawin 20 ba 14? 14, di ba? oo. Kada kilo, hindi natupad yun eh. May dilis pa daw pala. Oo, Yung may mas maliit papandilis. pa pala. At saka may mga gurami pa eh. Saka yung martiniko. Patindihan naman. Paliitan naman. Pero hindi seriously maganda ito dahil pwede natin ipagmalaki na baka napakinggan tayo nung sa interview natin kay Secretary nung last 2 weeks Roque. ago na wag muna magpataas ng presyo ng mga delata dahil nga May epekto rin yan lalo doon sa supply ng mga relief goods. Correct. Kasi of course, delatang sardinas meron din dyan at mga iba pang klaseng delata. So kapag tumaas po ang delatang sardinas, baka magsunuran. hindi, lalaki rin po ang budget po para sa relief goods. Hindi, tsaka baka mawala sila sa ayuda. Ayun lang. Baka mabawasan yung dami ng ipamimigay na ayuda na pagkain sa ating mga ordinaryong mamamayan. O hindi pa tayo tapos dyan dahil sa latest mula sa Filipino Mirror, bumaba ang presyo ng bigas. Good news yan Pero tumaas naman ang presyo ng manok sa unang bahagi ng Hunyo. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, mula June 1 hanggang 5, ang average price ng regular milled rice ay 42 pesos at 77 centavos kada kilo. Mas mababa kumpara sa 43 pesos and 64 centavos kada kilo noong unang bahagi ng Mayo at 43 pesos and 32 centavos kada kilo naman noong ikalawang bahagi ng kaparehong buwan. Samantala, tumaas ang presyo ng manok sa 214 pesos and 49 centavos kada kilo mula sa 212 pesos and 52 centavos at 200 pesos and 77 centavos kada kilo sa parehong petsa ng buwan ng Mayo. Nakapagtala ng pagtaas sa presyo ng ilang karne habang bumaba naman ang presyo ng itlog sa nasabing kaparehong buwan. Pasada Balita. Sa latest pa rin mula sa Filipino Mirror, tiniyak naman ng Department of Agriculture na makatatanggap ng fuel subsidy ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa gitna na rin ng pagtaas. Malaki ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., may nakalaang pondo ngayong taon para sa fuel assistance, partikular sa mga mangingisda. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, 150 million pesos ang inilaan ng DA para sa programa. Tig 75 million pesos para sa mga magsasaka at mangingisda.
Ipinalawanag naman ni DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa Asan? na mailalabas ang pondo. Mailalabas ang pondo Asan? kapag umabot sa $80. Hintayin pa pala natin umabot sa $80 ang presyo ng kada bariles ng Dubai crude at may certification mula naman sa Department of Energy. Idinagdag pa ng kalihim o ni Secretary Laurel na hindi pa agad mararamdaman ang epekto ng krisis sa supply naman ng fertilizer o pataba na posibleng magsimula sa huling bahagi pa ng taon. Bunsod nito, tiniyak din ng kagawaran na sapat ang supply ng fertilizer hanggang Disyembre. Pasada Balita. Pinagin pong isa? Si Arnel de Mesa. Missing. Missing. Hindi rin Ringing. Ringing lang. Sa iba pa, hindi, ito seriously speaking. Maganda yung proyekto, maganda yung pondo. Kaya lang mukhang matindi yung mga kondisyon. At saka, panalangin lamang natin kung sakasakaling ipatupad yan, ay mapunta sa mga tunay na mangingisda At magsasaka. at hindi sa bulsa ng kung sino man. Malaki-laki yan, So, 75 million. ang kondisyon, hihintayin mo nang umabot sa $80 per barrel. At may Yung crude certification. ng DOE. Di ba? Minalit ng DOE, di ba? Kung Oo, natatandaan minalit. ko, babasa ko lang, minalit ng DOE, magiging epekto sa ekonomiya ng bansa nitong kaguluhan sa Middle East. Pero ako, mas maigi sa akin, na maging maliit talaga. Mas gugustuhin ko na yung wala akong ayuda, pero walang problema. Kesa naman yung may ayuda ka nga, kulang naman sa Ang laki pa ng problema. pang-resolba sa kinakaharap ng problema. Yan din naman marahil ang gusto ng mga magsasakat mangingisda, yung mamuhay sila ng maayos kesa yung mag-aasa sila sa Ayuda. gobyerno at sa ayuda na kung saan ang nangyayari, kumbaga sa sa pera, buliling na lang ang nakakarating sa Pero barya. meron ding mga nananawagan, lalo yung grupo ng mga truckers na lahat ng sektor dapat bigyan ng fuel subsidy. Sana Oil, yun ang kanilang panawagan. At pero yung binabanggit mo kahapon ba yun? Meron tayong interview kay sino ba yun? Nung isang araw. Yung tungkol sa oil price increase. Oo, sa oil price. Gusto mo pang isama yung nasa airline industry tsaka nasa Ay, ano naman yun? Sobra na yun. Sobra naman na yun. Tatanggap pa ng 8,000 ayuda. Ang pinupunto doon, lahat kasi apektado. Actually, Yun ang doon, yung punto doon. Yung magkakarga ka ba? Lalando yung aeroplano doon sa isang gasoline station. 8,000 yan pakargang gasolina. Pati yung barko, di ba? Lalo na yung barko. Saan paparada yun? Biruin mo, yung barko pag naabusan, hindi lang sa paparada, sa magpapagasolina yun, di ba? Tama. Ginagawa lang namin pong katatawanan. Kasi Lahat medyo naman kasi mabigat. gumagamit tayo niyan. Mabigat ito, Kaya ako, kasama ko. Malamang ikaw, kaya sa ka rin sa panalangin na igalang itong dalawang bansa yung sinasabing tigil putukan. Mukhang sa unang araw ng deklarasyon ng ceasefire, mukhang may mga nakalusot At nagantihan pa diba? Anyway, babalikan po natin yan dahil may mga mahalagang pag-uulat pa tayo at mga balitang dapat talakayin. Tulad na lamang nito, itinanggi mismo ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na may kasunduan na silang tigil putukan sa Israel. Taliwas ito sa mismong pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang Iran at Israel para sa ceasefire. Gayunman, nilinaw ng Iranian Foreign Minister na wala silang intensyong ipagpatuloy ang kanilang military operations kung titigil na ang pag-atake ng Israel. Una nang ipinanawagan ng mga karatig bansa sa Middle East maging sa Asia tulad ng Pilipinas ang pagkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel sa pangambang magdudulot ng mas malaking problema ang kanilang hidwaan. Pasada Balita. Kapwa nilabag ng Israel at Iran ang ipinatupad na ceasefire ni US President Donald Trump. Ito ayon mismo kay Trump ay kasabay ng pagsasabing hindi niya ikinatuwa ang pagsuway ng dalawang bansa sa ipinakiusap niyang tigil putukan. Kaugnay nitong mahigpit na ipinagbawal ng Pangulo ng Estados Unidos sa Israel ang pambobomba at ipinagutos na pauwin na ang mga piloto nito. Nakiusap na pauwin na ang mga piloto nito. Sinabi naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz
na ipinag-utos niya ang paglulunsad ng matinding strike o mabibigat na pag-atake sa Iran dahil sa sinasabing paglabag nito sa ipinatupad na ceasefire ng Amerika at Qatar. Kakatuan po ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po ipinalad na makakahuntahan muli ang isa tinuturing na ng isa sa mga suki ng ating palatuntunan, ang mismong kalihim po ng Department of Health, si Secretary Teodoro Dr. Herbosa. Sec Herbosa, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Secretary. Yes. Good morning, June. Good morning, Ruth. Good morning sa mga taga-subaybay nyo dito sa DWIC. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon, Secretary Ted. At alam namin medyo busy ka at mukhang wala ka pang tulog dahil kasama ka po yata sa mga opisyal ng Sumalubong. pamahalaan na sumalubong sa ating mga kababayang OFW from Middle East. We Apo. had 31 na Pilipino na bumalik galing Middle East. 26 sa kanila galing sa Israel pa noon. Biniyahin ng bus land trip papunta ng Amman, Jordan. Tapos doon sinamahan sila nung 5 others from Jordan. At dumaan via Qatar at na-delay sila. Dapat yun, kahapon ng umaga dumating eh. Di ba nagkaroon ng bombahan sa isang airbase ng US sa Qatar. So sinara yung airspace ng Qatar. Kaya hindi sila agad nakaalis. Apo. Wala namang So, health nakadating concern na ito sila mga at, ito, Sec? Okay naman. At safe naman at happy yung mga family nila pagdating na sila sa Pilipinas. At may susunod pang about 300 ina-arrange ni Secretary Hans na makabalik. Alright. Good thing, okay naman silang mga nakabalik ng Pilipinas. Wala ba dyan yung Secretary Ted, hindi ba kasama dun sa mga umuwi, yung mga nasugatang mga Pilipino? Hindi pa, no? Merong 8 na nasugatan sa Israel. Yung 7 yata pinauwi na. May isa pang naka-confine na medyo safe naman daw pero hinihintay nila na makarecover. Apo. Alright. Segue lang tayo ng bahagya, Secretary Herbosa, with your indulgence dahil unang-una, mukhang batay mismo sa datos ng DOH, tumaas po ng bahagya yung kaso ng dengue. So ano na pong update dito, Sec? Yes, no, sa pinaalalahanan natin ng mga kababayan natin, no, panahon ng tag-ulan, ini-expect ng kagawaran na tataas ang mga kaso ng dengue at meron ng slight increase ng cases, no? So, very important yung kumpanya namin ngayon, taob, taktak, tuyo, takip, yung mga timba, yung mga bote, na pag naipunan ng tubig, dyan namumugad yung lamok na nagkakalat ng dengue. Pag nabawasan po natin yung lamok, mabawas din yung kaso ng dengue. Alright. So, saan po pa rin ang may pinakamataas? Saang lugar pa rin may pinakamataas po na kaso, Secretary? Dito tayo sa NCR at saka Calabar Zone, yung mga reported na pagtaas ng mga kaso. And in spite of that, may tuturing bang alarming na o manageable pa rin naman po, Secretary Herbosa? Wow, manageable pa rin. Ang ini-expect ko rin, ito yung taon na meron tayong mataas na number of cases. Kasi every 5 years, every 3 to 5 years, one of the serotypes ng dengue sumisipa. Ang huling natin nung 2019. So medyo late na tayo. So I'm expecting this year yung pag-increase ng cases. Dahil? Kita natin to nung first quarter. Tumaas talaga. Almost 50% increase. Tapos nahinto nung summer, nung mainit. So yung tag-ulan, yan na naman, baka umag-increase na naman yung cases natin. At bukod po rito, Sec, ano pa po ba yung mga rainy season-related illnesses na pwede nating ibahagi at bantayan sa mga pagkakataong ito, Sec? So sa panahon ng tag-ulan, yung aming kampanya against wild, no? Yung waterborne illnesses, yung mga pagtatae, gastroenteritis, kasi nako-contaminate yung tubig pagka laging basa ang lupa. And then yung influenza-like illnesses, yung parang trangkaso, COVID kasama dyan, yung influenza-like illness, ubo, sipon. Tumataas yan kasi
nasa kulob tayo pagka umuulan, sarado mga bintana, walang ventilation, madali maghawahan sa opisina, sa eskwela, sa bahay. And then yung leptospirosis. Yan, dala ng daga yung sakit na yan. Pag konti ang daga, konti rin ang lepto. So very important yung mga kalat, yung ating trash, ang solid waste, maganda na nakatago, na container, hindi yung basta nakakalat lang. Kasi pag umulan, doon na yun na nakakalat yung ihi ng daga na doon kumakain sa solid waste. At panghuli nga itong dengue, yung Sec, taas dito. So yan yung wild diseases. speaking of dengue nga pala, Secretary Ted, ano nga palang update doon sa vaccine na binabanggit nyo last time tayo nag-uusap, tama ba? From Japan, Yes. Japan ba yun? May nag-file ng CPR or Certificate of Product Registration, mas bagong bakuna to kaysa dun sa Dingbaxa. Ito yung sa kumpanya na Takeda from Japan. Ano yung Qdenga ang pangalan. Bago. Meron silang dalawa pang kailangan isubmit eh. At after that, ma-approve yun. So, magiging available yun sa private sector. Private sector. Ang natuto na tayo kung paano magbigay ng bakuna ng dengue, kailangan magkaroon ng serotype yung bata. Ibig sabihin yun, kung meron na ba siyang dengue before. Kasi ang pinoprotektahan ng bakuna, yung nagka-dengue na. Para hindi maging serious yung next dengue case niya. Tayo lumiban sa ibang karamdaman, nabanggit mo yung COVID-19 na sected. May na-monitor ako na sinasabing may bagong variant. Pakiconfirm nga po ito, yung NB.1.8.1. Na sinasabing, dami naman point, no? Oo nga, mukhang tataas daw ang kaso sa Amerika at ibang mga Southeast Asian nation. Kabilang ba tayo dito sa sected, ang Pilipinas? Correct, no? Wala pa tayong na-detect ng NB 1.8.1 or Nimbus, yung other name is Nimbus variant. Ang nalaman namin, yung bakuna na ginamit dati ay effective against that variant. So since marami tayong nabakunahan sa Pilipinas, hindi ako masyadong alarmed dyan sa pagtaas ng cases niyan dito sa ibang bansa. May mga ibang bansa, yun din ang na-detect dito sa Southeast Asia. Pero tayo hindi pa tumataas yung cases ng COVID-19. Alright, then speaking of COVID-19, paano nyo po aalisin yung tila pangamba? Actually, noon pa naman ito. Pero hindi na iiwasan sa social media na may mga lumalabas na kaya raw po nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman ng mga tao ngayon dahil dun sa epekto ng bakuna na itinurok nung kasagsagan po ng COVID-19 pandemya. Secretary Herbosa. Alam niyo, yan yung mga anti-vaxxer. Maingay sila sa social media. Pero sa totoo lang, yung mga sakit na sinasabi nila, mga dati namang sakit yon, yung sakit sa puso, sakit sa... So, merong ibang findings, unti-unti sa kabataan in the youth na effect ng mRNA vaccine. Pero hindi siya as widespread as yung nababasa natin sa social media. Ako nga, laging tinatag ng mga anti-vaxxer na yan na aminin na raw na may ganong epekto. Pero hindi tayo nakakita ng ganong karaming side effect dito. Kasi meron tayong pondo nun sa PhilHealth na pagka ikaw ay nagkaroon ng vaccine injury, sasagutin ng PhilHealth yun. Pero ang report, hinanap ko yun kakaunti lang yung declare talaga dito sa Philippines. So, hindi ko talaga malaman kung saan umuhugot yung mga nagre-report sa social media. So, huwag natin masyadong paniwalaan yan unless scientific study or talagang mga reputable results. Alright. Isa pa po na monitor ko rin baka kasama po kami ni Kuyang Drew dito. Dahil mismong si Pangulong Marcos ang nagbanggit na dapat
gamutin ang mga may hypertension. Nako. At magsasagawa po kayo ng hakbang para ma-screen ang mga Pilipino na may high blood pressure. At may, tama po ba? Libre ba ito? Maintenance medication na ibibigay Yes, para... correct, no? Opo. Oo, ito ang bagong programang papasukin ng Department of Health. Alam mo, ang number one cause of death sa Pilipinas, heart attack at saka stroke. At ito ay dahil mataas ang prevalence o mga tao na may high blood. In fact, sa Pilipinas, maraming Pilipino, hindi nila alam, may high blood na sila. So very important gawin namin available yung pagpapacheck up para sa blood pressure. Sa Opo. Sec Ted. Sec? Nandiyan ba si Sec? Secretary? Mukhang na-stroke yung linya. Na-stroke. Balikan natin Alright, si balikan natin. Secretary maya-maya. Importante yun, Kuyang Drew, kasi kung gagamitin ng pamahalaan yung resources nila para mabigyan ng libreng check-up at libreng gamot ang mamamayan kontra hypertension na nagiging dahilan ng atake sa puso at stroke. Ay, Abay, maganda malaking yan. bagay. Maganda yan. Oo. Kasi ang sabi nga is health is wealth. Oo naman. In Tagalog, Ang kalusugan ay kayamanan. mahusay. Inantabayanan po natin kasi may mga importante pa siyang babanggitin. Lalo't ito, higit sa lahat, mismong ang Pangulo ng bansa ang nagbigay ng... Okay, Secretary Herbosa, go ahead. yes, ako, nung sinasabi ko nga, Apo. yung high blood ang isa sa pinaka-prevalent na sakit ng mga Pilipino. Mahilig kasi tayo sa mga maaalat at saka matataba. So, very important na ma-detect natin lahat ng Pilipinong may high blood through a program sa ating mga health center. At ang pinaka-importante dito, bibigyan natin sila ng gamot. Dito, recently sa PhilHealth, pinapprove namin sa board yung pagbigay ng gamot ng high blood Alright. para sa mga pasyente. Included almost 20,000 per year sa bawat member ng PhilHealth na may high blood. So very important yun. Tapos babantayan natin talaga na ano na yung mga hindi makabili ng gamot kasi nga mahal. So mapoprovide natin sila yung pang-blood na gamot para sa high blood para ma-prevent sila magkaroon ng heart attack at stroke. Mukhang mahal ito pero sa totoo lang mas makakamura ang pamahalaan. Kasi mas mahal maggamot ng heart attack at Totoo. stroke. Kasi na-ICU sila, na-angiogram sila. Mas magastos yan. Mas pabayaran pa ng PhilHealth din yan. In effect na po ba ito, Sec? At paano po ang gagawin ng mga kababayan natin para makakuha ng libreng May- konsultasyon at saka libreng gamot? May Paano limit po? ba yan, Secretary? May listahan ng mga gamot na included. So, very important na yung nireseta, ang alam ko, amlodipine, losartan, metoprolol, yun ang mga sinama doon sa listahan ng mga gamot. So, kung pasok yung gamot ninyo sa listahan, mapoprovide yan. Hintayin lang natin yung guidelines ng PhilHealth kung paano ma-avail ito. Ang plano namin, parang kukunin mo na lang doon sa malalaking drugstore para makuha mo yung supply mo ng high blood. So, ano na to? Launch na to at ma-avail na ng ating mga kababayan. Okay yan pero Sected, dadako tayo dun sa iba pang sakit na binabantayan po of course ng DOH. Lalo na po itong tumataas po na HIV cases at pabata ng pabata. Secretary, ang nagkakaroon po ng HIV. Opo, Guru, nag-umpisa yan noong 2010, no? Meron tayong 6 cases, new cases a day, konti lang. Pataas ng pataas yan, naging 9, naging 20. Ngayon, 56 new cases a day. Per day, At 30% itong new cases ay mga nasa edad na 15 to 24. So, yun ang doon ako na-alarma noong below 21 years old na ang mga cases natin. So, kailangan may gawin talaga tayo. Kasi, alam nyo, hindi pa rin nagagamot ang HIV. Although may treatment tayo, yung ARV. Hindi kagaya nung araw. Pag nagka-HIV ka, tuloy-tuloy ka na sa AIDS. Ngayon, napiprevent maging AIDS by giving the ARV or antiretroviral. Pinoprovide din po ito ng gobyerno, bayad rin ito ng PhilHealth. Ang problema,
hindi lahat nagte-test. Number 2, yung iba kahit nag-test positive, nag-disappear, hindi kumukuha ng antiretroviral. Kaya tuloy-tuloy yung pagkalat. So, hindi ko alam, siguro natatakot sila Nahihiya. or na walang access. Meron tayong 118 treatment hubs all over the country kung saan mo makukuha itong test at yung mga gamot. At ang Alright. goal natin lahat magpa-test para makuha natin maaga. Ayun pa isang problema natin, Drew. Yun sa mga natetest namin, late na. Siguro mga months na silang may HIV bago sila magpa-test. Naku. And with that, Kumalat actually, minsan mas mababa na yung CD4 counts nila, yung immunoglobulin nila, yung mga antibodies nila na binidetect na pinabababa ng virus. Pag gano'n, mas hindi effective yung ARV, nagiging advanced yung HIV. So better ma-detect natin earlier. So, yun, pagkatapos ang programa namin dyan, yung condom at saka PrEP. Yung PrEP is pre-exposure prophylaxis. So, pwede nating pamigay yan, namimigay na rin tayo yan. Tapos meron na rin tayong early test kit. Yung self-test kit, parang yung sa COVID. Pwede mo i-test ang sarili mo at kung positive, pupunta ka na sa hub for confirmatory testing. Sec, ang binabanggit lang natin, HIV. What about AIDS? Ang AIDS cases natin, ano pong situation? Ang AIDS cases natin, umabot tayo ng almost 900 a year na ito yung mga namamatay. A year, mataas din yun, almost 1,000 na. Ang HIV cases natin, people living with HIV, nasa 200 plus thousand ang meron tayo ngayon. Pero we're still missing some. Alam namin may mga iba pang people living with HIV na hindi namin na-detect o hindi nagpapatest. Alright. Pero last na lang sa akin on my part. Secretary, dito ba sa Metro Manila marami bang naitatala na cases po ng HIV? Halimbawa sa Quezon City. At sa Caloocan. Caloocan. Kasi tinuturo mo. Caloocan. Tinuturo rin kita, Caloocan. Dito ba sa Metro sinabi Manila, nila, NCR yung lang ba may pinakamataas? Yan yung dalawang city sa NCR na pinakamataas ang new cases per day. Calabar doon, kasama po. Okay. Cavite at Laguna. At ganun din ang Central Luzon sa Pampanga. And then Province. Cebu Puro and province, oo. Davao. Yan yung ating hotspot. Ang tawag namin hotspot sa mapa. Kitang-kita dyan yung maraming new cases ng HIV. Although meron din tayong mga HIV cases sa ibang lugar. Like sa Palawan, may nalathala. Opo. Mga tourist destination kasi yun 12 years old, pinakabata nating Opo. kaso na nagkaroon ng positive na HIV. Doon sa Palawan po na-report yun. Alright. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan, Secretary Ted, sa ating po mga kababayan, lalo po ngayong tag-ulan at syempre yan pong ngayong pasukan at yung binabantayan po na pagtaas po ng kaso po ng HIV sa mga kabataan, Secretary. Tama. So, yun ang payo natin sa ating mga kabataan. No? Either abstinence, number 2, single partner, mag-protected sex at wala ng mga anonymous at saka group sex na very high risk. At ang pinakahuli kong payo sa mga nakikinig, yung aking 3 bagay para maging malusog. Tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina. Bawal ang alak, sigarilyo, vape, at droga. Nako. Alright. With that, Secretary Herbosa, maraming salamat sa pagkakataon at mananatili pong bukas ang programang ito para sa update mula naman po sa inyong tanggapan. Thank you so much, Sec. Good morning. Ingat po. God bless. Thank you. Salamat po, Secretary. Ingat po. Ingat po tayo. Apo. Gandang umaga po. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa. So, huwag ka mangamba. Talaga? Binanggit mo Quezon City, binanggit kayong Caloocan. So alam na nila kung taga saan tayong dalawa. Anyway, alam na nila. ang sa atin lang kung hindi po maiwasan ang panggigigil, lalo na doon sa mga kabataan, may mga bagay naman po na pwedeng gawin o paraan para maiwasang magkaroon ng matinding karamdaman. Yung safe sex na sinasabi.
Kasi kung talagang hindi mapigilan, wala naman tayong magagawa dyan. Kahit nga sabi nga nila, kahit nga ikulong mo sa kwarto yan eh. Gagawa ng paraan yan kung talagang gugustuhin. So, kung hindi nyo kayang pigilan ng panggigigil, better gawing safe yung inyong gagawing hakbang. Narinig mo yan, ha? Oo, narinig mo rin. Sabi ni So, alam mo Secretary. yung hotspot. Sabi ni Secretary. Oo, hotspot. Oo, hotspot. May hotspot ako. Kaya nga. Sa cellphone. Ako rin, meron. May wifi nga ako. Ano pa yung isa? Ano pa isa? Yung Bluetooth. Alright. Secretary Winner Cantihino, oras muna sa udyat. 10 minuto na lamang, alas 7 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, tayo po ay mag-almusal po muna. Alamin po natin kung ano po ang ihahain na tanghalian hanggang hapunan. Isama nyo na po ang Midnight Stock. Mula po sa ating pong numero 1 po, ang ating pong palengke queen. Ang ina po ninyong lahat sa palengke, walang iba, si Aling Beth Samson. Aling Beth! Aling Beth! John Drew, good morning. Morning. Ayan. Opo, dahil may pasok pa rin, ay almusal namin, nagsangag po ako. Ang ulam sa sinangag, tinapa at kamatis. Ayun! Di ba? Iba-iba naman sa kahapon sili tinapay. dyan Tinapay. para mas lalong Sarap. mainit at masarap. Wag, hindi ko binibigyan ng sili ang mga bata. O kasi mas napaparami kain ng kanin. Hindi naman po. Totoo. Kasi Okay pag naman po. maanghang, Pag maanghang. dadami talaga kanin mo eh. Opo, pero wag na lang. Okay na yung may asin yung sinangag mo at may kamatis at asin naman yung parang hindi na sila masanay sa mga sili-sili na yan. Anyway, ang tanghalian ko, Drew, tsaka John, bumili muna siyempre ako ng bigas, 40 pesos yan. At saka, mataas ang baboy, mataas ang manok. Ang manok, 220. Bumili ako ng 1 kilo't kalahati. Dami, di ba? Kasi 20. hanggang gabi. Pero yung 1/2 kilo ng manok ko, ay magluluto ako ng sinampalukang manok sa usbong ng sampalok. Diba? Tapos ano yan, 50 pesos yung usbong ng sampalok, 50 pesos yan. Meron siyang sibuyas, bisili at saka luya. Siling berde to, tsaka luya, 15 pesos. So, yung 1 kilong manok, sana may matira pa hanggang almusal, ay ipiprito ko, maiba-iba naman. Binabad ko yan sa patis, tsaka sa kalamansi, John, tsaka Drew. Yan ang mantika ko, 30 pesos lang. Kaya may fried chicken ako sa gabi, sinampalukang manok naman sa tanghalian na may usbong. So, kung may sinangag ako, meron akong tanghalian, meron akong hapunan. Ang sinangag ko, ang aking tinapa at saka kamatis, 48 pesos. Ang tanghalian ko naman, 395 pesos. Pero, kasama na rin yung manok, naglulutuin kong fried chicken sa gabi. So, yun naman sa hug ng fried chicken ko, na patis at kalamansi at mantika, 55 pesos yan. So, matotal, 498 pesos sa May aking 2 piso pa. tanghalian at saka hapunan. Sumabit pa. Tama ka dyan, Drew. Pag may natin, midnight snack yung pagkanin sila sa 2 piso? Diba? Midnight snack? Nakakado. 2 piso. Kasya ba yun? Di ba? Manok. Pritong manok, mahina naman sa Hindi, ulo ng Dos, mga bata. ihuhulog sa ano? Ihulog sa alkansya indos. Siyempre. Very good ka dyan. Kailangan may ihuhulog. Pero pag ang pira ko, 50 patas, hindi ko hinuhulog. Sa wallet mapupunta yun. Pandagdag kinabukasan. Ayan. Alright. Okay? Para sa Altanga Pasada Balita, palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama at syempre araw-araw nagbabudget tayo ng tama. Drew ka dyan, salamat! Pasada Balita. Palengke, magtungo pa rin tayo sa labas ng pilan para tumanggap ng pag-uulat. Matagal ng kahilingan na fare increase muling inihinit ng mga TNVS driver. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Umaapila at muling nanawagan sa pamahalaan ang TNVS Community Philippines at hiniling na aksyonan na ang matagal ng kahilingan ng mga drivers nila para sa makatarungang fare increase kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sinabi ni Ninoy Mupas, chairperson ng TNVS Community Philippines, na matagal nang nakabimbing sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang panukala para sa aumento sa pamasahe. Mahahalagaan niya na mabigyan ito ng agarang sagot o solusyon upang mapanatili ang maayos at patas na takbo ng industriya.
Kasabay niyan ay umaapila rin ang grupo sa Department of Transportation na magpatupad na ng nakalaang fuel subsidy at iba pang uri ng suporta para sa mga TNVS drivers dahil malaking tulong anya ito upang maibsan ang epekto ng krisis sa kinikita ng mga tsuper. Iginiit pa ni Mopas na ang usapin ng pamasahe ay hindi lang tungkol sa kita, kundi sa kabuuang kalidad ng serbisyo at kapakanan ng mga drivers, pasahero at pamilya na umaasa sa kita mula rito. Matatanda ang unang naghain ng petisyon ng grupo para sa fare increase noong 2023 at muli nitong February 2024. Pero hanggang ngayon anya ay wala pa rin tugon ang mga kinauukulang ahensya. Patrol 24, June Samson. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, PNP Services higit na paghuhusayin o pahuhusayin gamit ang makabagong teknolohiya. Ano kaya ang gagamitin? AI kaya yan? Mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Opisyal nang inilunsada ng PNP Communications and Electronics Service ang PNP Services mobile application na isang makabagong paraan upang mas maging accessible at epesyente ang kanilang mga mahalagang serbisyo na ibinibigay sa publiko. Ayon sa PNP, higit na pinahusay ng app na ito ang komunikasyon ng mamamayan at mga pulis na magbibigay daan upang mas maging sentralisado ang kanilang mga pangunahing serbisyo. Makikita sa app ang mga directory ng mga police stations, LTAP, services, police news network at links na mula sa iba't ibang sangay ng ahensya ng PNP. Available nila ang PNP Services app para sa mga Android users at maaring i-download sa Google Play Store. Tiwala ang PNP na sa makabagong teknolohiya, higit na bibilis, maaasahan at mas magiging bukas para sa lahat ang kanilang serbisyo. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Marami po tayong mga nagbabagang balita, pero syempre mas abangan dun po rin po ninyo itong mensahe mula po sa aming nag-iisang chairman, si Boss D. Edgard A. Cabangon. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Wednesday, June 25, 2025. Pasada Balita. Repatriation ng ikalawang batch ng mga OFW mula sa Middle East ikinakasana ng DMW bago matapos ang buwan ng Hunyo. Pasada Balita. Department of Energy iginiit na minimal lamang ang epekto ng girian ng Israel at Iran sa ekonomiya ng Pilipinas. Pasada Balita. War on drugs sa bansa, pinatututukan ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Sa kabila ng big time oil price hike, presyo ng karneng baboy posibleng bumaba. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, BIR pinalawig pa ang deadline ng tax registration ng non-resident digital service providers. Pasada Balita. Balita sa ibaing dagat, pagpapatuloy ng third country deportation sa mga dayuhan pinayagan na ng US Supreme Court. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas Men nakuha ang ikasampung pwesto sa AVC Men's Volleyball Nations Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, mula sa Bahay Kubo, benepisyo ng labanos sa katawan atin pong alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, radio personality na si Nicole Ayala na-diagnosed ng thyroid cancer. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, sa detalye ng iba pang mga nagbabagang balita, iginiit ni House Prosecution Spokesman Antonio Odi Bukoy na patuloy na hindi kinikilala
ni Vice President Sara Duterte ang jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court. Ito'y matapos isumite ng kampo ng Vice Presidente ang ad cotellam entry of appearance at answer ad cotellam bilang tugon sa summons ng Ombudsman na sagutin ang articles of impeachment. Ayon kay Attorney Odi, imbis sa sagutin ng mga artikulo, napunta sa technicalities at hiniling pa ng defense team na ibasura ang inihaing kaso laban kay VP Sara dahil labag-an nila ito sa saligang batas. Anya, batay sa probisyon ng one-year rule, BAR, sa ilalim ng Section 3, Paragraph 5 ng Article 11 ng 1987 Constitution. Detalyado to Isang beses lamang maaaring magsampa ng impeachment complaint sa isang impeachable official sa kada taon. Matatanda ang 4 na impeachment case na inihain sa Kamara, ang 3 hindi inaksyonan at tanging ang pang-4 lamang ang ipinadala sa Senado na pinirmahan ng 215 mga kongresista. Pasada Balita. Sa oras po na 5 sandali makalipas ang ika-7 ng umaga, sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin yung kaninang balita na bababa ang presyo po ng karneng baboy. Napakaganda pong balita. Alamin natin kung gaano nga ba kalaki ang posibleng ibaba. At kung saan hanggang saan ang saklaw nito at hanggang kailan. Alright, go ahead. Yung tanong ng taong bayan natin po mga nagluluto. Ang Pangulo po ng Manila Meat Dealers Association, sa kabilang linya po natin si Ginoong Ricardo Chan. Magandang umaga po, Sir Ricardo. Maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak. Welcome po sa DWIC LO Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Magandang umaga po, mga makikiting na announcer. Si Drew Nasino at saka si Johnny Banyes po, Magandang umaga maraming po salamat sa Ginoong Chan sa pagkakataon. Alright, diretsong katanungan, inaabangan po ito ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Kailan po inaasahang may papatupad itong pagbaba ng presyo ng karning baboy at magkano po ang inyong pagtaya, sir? gusto ko lang pong linawin na wala pong nagpapatupad nito. Ito yung sa supply and demand. Ngayon, nung nakaraan linggo pa po, bumaba na po ang ano natin, ang presyo ng farm gate. Ang dahilan po, kukonti ang demand ng mga tendera natin, yung mga namimili, dahil nga yung panahon at saka itong nagpasukan, siguro kukonti ang pera ng mga kababayan natin. Kaya masyadong matumal ang baboy. Ngayon po, dahil sa matumal ang baboy, nagkaroon tayo ng konting sobra sa demand. At lalo na tag-ulan. At inaasahan din naman namin na itong panahon na to, simula itong June, July, August, September, hanggang October, tuloy-tuloy po ang pagbaba niyan. Dahil nga po, marami na tayong supply ng baboy. Naglakihan na yung naubos ng Pasko at saka New Year, Valentine's Day, tapos mga fiesta. Ano na yan? Naglakihan na yung mga baboy. Kaya meron na tayong sapat na supply. So, ibig sabihin, tama po ba yung pagkakaintindi namin na Ginoong Chan na normal itong nangyayaring pagbaba na ito dahil bumaba po yung demand? Tama po. Tama po kayo. Normal po yan. At taon-taon po, for the last 30 years na sa hanap buhay ko na to, ganitong mga panahon, talagang bumababa ang baboy. Alright. Baliktarin naman natin ang katanungan. Hindi po ba kayo magkakaroon ng pagtataas naman sa presyo dahil sa epekto ng big-time oil price hike, Ginoong Chan? Hindi naman po. Hindi naman kami masyado apektado niya. Kung baka sa minimal lang yan sa amin.
Kasi minsan naman bumababa, tumataas. Ganyan po ang ng crudo eh. Hindi na namin masyado pinag-uukulan yan. Opo. Pero ano po ang kadalasang dahilan kung bakit kayo nagtataas ng presyo? Ang kadalasan po, yung farm gate, mataas. Pagkatapos, ang talaga nagpapataas ng presyo ng baboy, yung mga ahente. Middleman. Oo, laway lang ang puhunan nila. Kaya ang patong nila, minsan 5 piso, 10. Lalo na kung ang meat dealer, hindi niya alam. Dalawang ahente na pala yung nag-usap sa kanya. Nangyayari yan, lalo na pagka kulang ang supply ng baboy. So, ang may papayo ko sa mga kasamahan kong meat dealer din, dumirekta sila sa mga may-ari talaga ng baboy. Ang pinakamagaganda nilang kumuha sila ng tauhan na magpupunta sa isang barangay, punta sila doon sa barangay na nakakasakop, sa barangay captain, alamin niya kung sino yung may mga baboy. At saka direkta siya makipag-usap, huwag sa mga ahente. Opo. Pero ang problema namang nakikita ko dyan, Ginoong Chan, mga kabalitan, kabalaktaktakan, Kuyang Drew, is yung kung dedirekta ka naman, wala naman dito sa Metro Manila malaki ang farm eh. Di ba nasa mga lalawigan? Ang poproblemahin mo naman yung crudo pag-travel. Tama po ba? Tama din po yun, pero mas malaki naman ang magiging ganansya mo kung direkta ka doon mismo sa producer. Lalo kung maraming kukunin. Maraming bibilin. Opo. Tama naman. Kasi yung mga ahente, kinukontrata na nila yung mga may-ari ng baboy. Kasi yung may-ari ng baboy, wala naman din silang halos kakilalang mga hauler talaga ng baboy. Sa palengke, may mga ganyan, yung mga nag-iikot-ikot na ahente, di ba? Sa akin ka nakukuha ng ganito. Usually, yung mga ahente na yan, may ahente pa rin. Di ba? So, madodoble yung patong. Pero, kaya nagmamahal. Okay, opo. Sir Ginoong Chan, ang Department of Agriculture po ay ikinakasa na po, actually inilalatag na po nila ito pong pagbabalik po ng MSRP sa baboy by third quarter of the year, probably next June by next month, no? Simula next month, July. So para po mawala na tuluyan maalis kung talaga nga maalis itong mga middleman. Kayo ho ba ay hindi ho maalis ang middleman kung MSRP lang ang hindi ho yung ba sapat? Hindi ba ho yun sapat? Hindi ho sapat yun. Ang dapat kung bumaba ang DA sa mga barangay at ibigay nila ang mga pangalan ng mga hauler. Kasi meron naman po kaming mga license. Lahat ng hauler talaga, legit, mga legit na hauler. May mga license kami dyan sa DA. Iyan, ipamahagi nila, pati yung, kasi may mga number din kami, para direkta na, wala nang ahente. Kaya po bang mabuhay ng industriya na walang ahente, Ginoong Chan? Kaya po bang mabuhay ng industriya o ng sektor ninyo na walang ahente? Opo, kasi yung mga producer mismo, ayaw din nila na may ahente. Opo. Sir? Mukhang na high blood yata yung linya. Na high blood ba? Balikan natin. Pakicheck niya ulit. Yan. Okay na po. Alright. Tama po ba na mabubuhay kayo ng walang ahente, Ginoong Chan? Sa paanong paraan po? Opo naman. Mas maganda nga yan kasi mas bababa ang baboy. Okay. Kasi direkta na sa hauler,
diretso na rin sa mga tendera sa palengke. Alright. Wala nang middleman. Na nagpapatong ng presyo. Opo. Alright. Ang laking bagay po. 5 piso, 10 piso per kilo ang patong nila. Malaking bagay yun. Depende Ang pa laki yan po. kung saan dadalhin. Alright. Okay. Paki-educate nyo nga kami, Ginoong Chan, kasi sa tinanda-tanda kong ito, ngayon ko lang nalaman, sorry na tuwing panahon ng tag-ulan, madaling magpalaki ng mga baboy. Bakit po? Opo. At saka, kumukonti talaga ang demand dahil wala nang mga malalaki okasyon. At saka naglakihan na rin yung mga naubos na baboy nung Pasko Bagong Taon, na-replenish na nila yan. Alright. Okay, so talagang kapag tag-ulan, yung mga baboy, talagang kumbaga, mas marami, mas mataas ang Mas supply. marami na po. Mas malaki ang supply pag ganitong tag-ulan. Pero Opo. Kasi kumonti din ang demand. alright. Ginoong Chan, kamusta na po yung actually nabanggit na rin ng DA ito, meron po silang inire-ready po na bakuna kontra ASF. Sa inyo ho ba, wala ho bang mga sa hanay po ninyo, may mga naapektuhan po ba ng ASF at kung meron man, gaano ho kalaki, gaano karami po yung mga naapektuhan? Lahat producer, mamimili, naapektuhan po talaga ng ASF. Apektado po lahat yan. Kaya nga, tama ang DA, tutukan nila yung bakuna. Para next year, hindi na maulit na magkaroon na naman ng malawak na ASF. Okay, outbreak. Opo, no outbreak. Yun ang importante. Alright. So nasa inyo mo pagkakataon, Ginoong Chan, baka may karagdagan pa po kayo mensahe sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahilig kumain ng baboy. Sige po. Ang pilin nyo pong karne, yung pong press. Dahil marami ASF, mahirap pumili ng mga frozen. Ay, Hindi natin alam yan kung saan nagkagaling yung mga yan. At saka madaling masira ang frozen. Hindi ka pares ng press. Masarap na at sigurado pa na dumaan sa NMIS, sa mga veterinary natin. Opo. Kailangan ang bibili nyo yung may tato. May tato. NMIS. Opo. Opo. Huling katanungan na lang, Ginoong Chan, I hope you won't mind. Ano po ang tawag sa baboy na payat? Ano po ang tawag sa baboy na payat? Patatim. Ano po? Patatim. Patatim? Patatin. Patatin. Oo nga naman. Anyway, pinatatawa lamang namin kayo dahil magandang balita yung binanggit nyo kanina. Anyway, maraming salamat po, Ginoong Chan, sa pagkakataon. Good luck. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo. Salamat din po sa inyo. Salamat po. Alright. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Ginoong Ricardo Chan. Alam mo na, Ate Juday. Alam mo na. Tagapangulo ng Manila Meat Dealers Association. So linawin lamang natin walang hindi dahil sa epekto ng kung ano man. Talagang season talaga ng pagbaba ng presyo ng kada kilo ng baboy dahil sa pagbaba ng supply. Pagbaba ng supply. Hindi, sa pagbaba ng demand. Sa pagdami ng supply, baligtad. I seem to be correct. So, dahil po, yan good news ho yan para sa mga nagkakarinderya, yung sa mga nagtitinda po ng mga ulam, mga kung ano-ano pa, 'di ba? Syempre, sa mga mga vegetarian po na mga di ba? Bago yan, mga vegetarian po na mga misis. Kasama ka diyan. Sama tayo lahat. Sama tayo lahat. So dapat pala, kung maghihilig ka sa karning baboy, dapat ibuhos mo ang pagkain nito. Pagka ganitong panahon, tag-ulan, June. Tapos yung October hanggang November. Medyo mura. Kasi pagdating ng December, palo yan. Dahil magpapasko. Sa mga agri-products kasi meron din kasing lean months na tinatawag. Ini-English mo na naman ako. Magbasa ka na nga. So pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balitang impeachment po tayo
binatikos ni House Prosecution Spokesman Attorney Antonio Odi Bukoy ang hindi pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga alegasyong nakasaad sa articles of impeachment at ang sinasabing pagtatangka nitong takasan ang mga ito sa pamagitan ng pag-question sa proseso. Ayon kay Attorney Bukoy, hindi ito ang kanilang inaasahan kaugnay ng naging pahayag ni VP Sara na nais nito ng bloodbath. Sinabi pa ng tagapagsalita ng prosekusyon na nasa Senado na bilang impeachment court ang desisyon kung paano tratuhin ang ad coetelam ng pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, nakahandaan niya ang House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang formal na tugon bago ang itinaktang petsa sa Sabado po yan dahil all set na niya silang sumagot ng mas maaga. Kinwestiyon din ni Bukoy ang lohika ng kampo ng Vice Presidente na humihiling ng desisyon mula sa isang korte na hindi naman nila kinikilala. Samantala, kinumpirma ng tagapagsalita ng House Prosecution na inihahanda na ng House Panel ang mga ebidensya nito at itutulak na itakda ang trial schedule matapos ang pre-trial phase. Pasada Balita. Kumpiyansa naman si Iloilo Representative Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng 11-man House Prosecution Panel na hindi makakaapekto sa impeachment trial ang isinasagawang investigasyon ng Ombudsman kay VP Sara kaugnay sa maling paggamit ng pondo. Ikinalugod ng kongresista ang agarang aksyon ng Ombudsman sa mismong rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa issue ng confidential funds. Itinuturing ni Congressman Defensor na magandang pahiwatig ang naging hakbang ng Ombudsman at hindi naman anya nito na mapapahina ang impeachment complaint dahil ang kaso ng Vice Presidente nakabatay pa rin naman sa ebidensyang ipipresenta ng prosekusyon. Sinabi pa ni Congressman Defensor na posibleng magsabay ang impeachment trial at investigasyon ng Ombudsman, ngunit duda siya na mahahati ang atensyon ng prosecution panel. Hindi pa naman anya nagsisimula ang paglilitis ang Senate Impeachment Court at maaari ring magsagawa ng investigasyon ng Ombudsman ng walang full-blown trial. Nanawagan ng kongresista na hayaan na lang ang Ombudsman na gawin ang kanilang trabaho lalo at kakailanganin ito o nito ng maraming panahon para suriin ang ihahaing tugon ng Vice Presidente. Pasada Balita. Magtutuloy-tuloy na ang proseso at magsisimula ng impeachment trial matapos ang naging pagsagot o tugon ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons na inilabas ng Senate Impeachment Court. Ito ayon kay House Prosecution Spokesman Attorney Antonio Odi Bukoy, kung saan kumpiyansa itong magsisimula na ang trial proper sa kabila ng pakiusap ni VP Sara na ibasura ng impeachment court ang mga kaso laban sa kanya dahil sa sinasabing nalabag o paglabag o nilabag ang proseso ng impeachment. Iginit pa ng tagapagsalita ng prosekusyon na ang sagot ng Vice Presidente sa subpoena mula sa impeachment court ay dapat magtuloy na sa pre-trial at pagkatapos ay sa trial proper. Kanila rin anyang inaasahan na gagawing issue ang kanilang paggamit ng teknikalidad upang ilihis ang nasabing usapin. Pasada Balita. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na ibasura ang hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ayon sa ICC Prosecution Team ay upang matiyak na dadalo ang dating Pangulo sa mga pagdinig kaugnay sa kaso nitong Crimes Against Humanity. Ipinunto rin ng prosekusyon ang katayuan sa politika, international contacts, financial situation at resources ng dating Pangulo dahil posible anla itong magamit para makatakas si dating Pangulong Duterte. Makatutulong anilang pagpigil sa release ng dating Pangulo upang hindi magulo ang proseso ng investigasyon dahil ayon sa ICC Prosecution Team, may impluwensya pa rin ang pamilya Duterte sa Pilipinas at maaari nitong takutin ang mga testigo sa kaso ng nakaraang presidente. Tinabla rin ng prosekusyon ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Duterte
na nagsasabing hindi na ito gagawa ng anumang krimen sakali mang mapalaya ito. Dahil noong nagplano nila itong tumakbo bilang alkalde ng Davao City, nangako itong dodoblehin ang bilang ng mga papatayin sakaling muli siyang mailuklok sa pwesto. Nabatid na noong Hunyo 12, nagsumite ng request for interim release sa ICC ang kampo ng dating Pangulo. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na isa ang Australia sa mga bansang ikinokonsidera ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kukup-kup sa kanya para sa posibleng interim release. Gayunman, inihayag na Vice Presidente na walang kinalaman ang kanyang pagbisita sa naturang bansa para sa hirit na pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Ayon kay VP Sara, nagtungo siya sa Australia upang makipag-usap sa international at Filipino community hinggil sa International Criminal Court at sa kaso ng kanyang ama. Gayon din ang kalagayan ng Pilipinas at ang performance ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinubukan din niyang makausap ng pangalawang Pangulo si Australian Foreign Minister Penny Wong, ngunit hindi ito natuloy. Si dating Pangulong Duterte ay naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC dahil sa kanyang war on drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, balik bansa na kahapon si Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Engineer, Winner Contehino, oras muna sa udyat. 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Doon po ito mga kabalitan-kabalitaktakan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga senador nagpahayag ng kahandaan sa mga isusumiting panukalang batas at resolusyon. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Handa na ang mga kasalukuyang senador maging ang mga incoming senators sa mga isusumiti nilang panukalang batas at resolution pagsapit ng June 30. Sa katapusan ng buwang kasalukuyan, maaari na sila maghain ng kanilang mga isusulong na panukalang batas at resolution sa 20th Congress. Karaniwang nag-uunahan ng mga senador para maging number 1 sa listahan ang isusumiti nilang panukalang batas. Pero binago na yung sistema para dito. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, isa sa mga una niyang isusumiti ay resolution na nagsusulong na magsagawa ng pagdinig ang Senado para masuri ang epekto sa ating ekonomiya ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Sina Senator Juan Miguel Zubiri at Risa Ontiveros naman ay nangako na unang ihahain at isusulong ang panukalang dagdag na sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito'y makaraang mabigo ang 19 Congress na maaprubahan ang naturang panukala. Muli namang ihahain ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panukalang batas na nagsusulong na alisin na yung senior high school. Si incoming Senator Vicente Soto III naman ay nagsabing mga panukalang batas na magpapahusay sa lagay ng ating ekonomiya ang dapat nilang pagtuunan ng pansin sa 20th Congress. Isaan niya sa isusulong niya na maipasa ay ang Freedom of Information Bill. Si incoming Senator Panfilo Lacson naman ay unang isusulong ang panukalang batas na naglalayong i-integrate ang iba't ibang uri ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps program. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Gabriela Party List aapela sa COMELEC para iproklama ang kanilang partido. Ang detalye mula kay Patrol 5 ay Yupanco. Magsusumiti ang Gabriela Party List ng appeal letters para himukin ang Commission on Elections o COMELEC na iproklama ang kanilang partido isang linggo matapos kansilahin ng full body ang Duterte Youth. Ang naturang mga appeal letters ay mula sa mga grupo ng solo parent, kababaihan, LGBT, child rights advocates at mga Pinay sa abroad. Panawagan ng grupo sa COMELEC
gawin ang lahat ng hakbang para tiyakin na magkakaroon sila ng representasyon sa Kongreso. Kaugnay nito, magtitipon ang grupo mamayang alas 10 ng umaga sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila para igiit ang kanilang panawagan na Proclaim Gabriela Now. Edimat na number 5. Ay pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Isa pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ ang hinatulang guilty ng US Court dahil sa visa fraud o pamimeke ng immigration documents para sa mga miyembro nito na ipinadala sa Amerika ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinatawag na ng korte si KOJC Finance Officer Amanda Estopare ng 2 taong supervised release na pangangasiwaan ng Bureau of Prisons dahil natapos na ang kanyang sentensya. Sa ilalim ng terms ng supervised release na inilabas ng U.S. District Court, Central District of California, kailangan tumalima si Estopare sa 7 kondisyon, kabilang na ang pagpapahintulot sa mga U.S. Probation Officer o Law Enforcement Representative na kalkalin ang mga ari-arian nito, partikular na ang kanyang tirahan, sasakyan, mga dokumento at mga gadget. Ipinagbawal din ng korte na magpakasal si Estopare sa kanino man para lamang labagin ang immigration law. Si Estopare ang huling high-ranking KOJC official na sinintensyahan sa Amerika. Pasada Balita. Sa iba pang balita, binansagan ng Malacanang ang pamilyang Duterte na pro-China. Ito'y matapos questionin ni Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Marcos administration. Nabatid na sa isang rally sa Australia, tinanong ng pangalawang Pangulo kung bakit tila pinapaboran ng pamahalaan ang isang foreign power at pinayagan ang pagpasok ng missile sa Pilipinas. Tinutukoy dito ni VP Sara ang Typhoon missile system mula US na idineploy sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2025 na ginamit sa Salaknib exercise ng Philippine Army at Balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines. Sa press briefing sa Malacanang kahapon, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hindi na ikinagulat ni Pangulong Marcos ang naging pahayag ng Vice Presidente dahil anya matagal nang kilala ang pamilya Duterte bilang pro-China. Pasada Balita. Umalma rin ang Malacanang sa panibagong patutsada ni VP Sara sa Administrasyong Marcos. Sa kanyang talumpati sa Australia sinasabing binanggit ni VP Sara ang magandang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas pero sa papel lamang ito. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malinaw na pag-amin ito ng pangalawang Pangulo na may papel at may resibo na gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Nagpasaring din si Yusek Castro sa pagsasabing nakalulungkot na mariha o mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam at mahirap ding buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Tila hindi anya nakikita ni VP Sara ang tulong na inaibigay ng bukas centers tulad ng paglaki ng PhilHealth coverage, murang bigas, fuel subsidies at iba pang tulong na ipinamamahagi ng kasalukuyang pamahalaan. Pasada Balita. Samantala, nagsalita na si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Juke Frasco hinggil sa issue ng speakership race sa pagpasok ng 20th Congress. Ayon kay Congressman Frasco, siya at hindi sina Congressman Toby Tiangco at Albi Benitez ang makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagka-leader ng mababang kapulungan ng Kongreso. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na hindi pa siya nakakapagdesisyon at hindi iniaalok sa kanya ang naturang posisyon. Pero nagsabi na siya ang makakalaban. At matatandang inalis si Frasco, tinanggal po ng National Unity Party dahil tumangging pumirma
sa manifesto of support na layuning mapanatili bilang House Speaker si Romualdez sa pagtawid ng 20th Congress. Sa kasalukuyan, mahigit 800 na ang lumagda at sumuporta sa manifesto na magpapanatili kay Romualdez bilang leader ng Kamara sa 20th Congress. Pasada Balita. 200 lang nabanggit mo. 200. 800 eh. 200. 200. Tsaka madali lang naman tong i-disclaim. Simple lang yan eh. Halimbawa, pagka nakatikim siya ng pagbatikos o bashing sa social media, isang hakbang na pwede niyang gawin, magpatawag ng press con. At sasabihin niyang harap-harapan na joke. Uy, bago yan Luma na. Luma na ba yan? Di ba may I am sorry. Yan. Siya naman, joke. O kaya, mga kababayan, ang akin pong mga naunang pahayag ay joke only. Akalain mo. Nailusot pa yun. Nailusot mo ba yun? Walang Hindi iya. kasi kung titignan mo naman yung composition ng pahayag niya, kinokontra niya mismo yung mga unang sinabi niya. Oo. Sabi niya, siya ang makakalaban. Makakalaban. Tapos, Pero bandang huli, biglang umurong, biglang matras. pwede nga tayong gumawa ng party list na kadagdag. Ano? Urong-sulong party list. Regine. Di ba? Kasi si Senator Bongo, kung hindi ako nagkakamali, ang ginamit niyang talent si Bayani Egbayani. Di ba? Pwede. Pwede. Urong-sulong Oo. party list. Pwede yan. Ayos, Chairman Garcia, Baka naman. pwedeng palusutin niyo po kung matutuloy man yung hangarin at plano nitong kuyang ko na maging first nominee. At least walang pangalan ng ayuda ng gobyerno. Hindi Maganda pangalan. pa yung magiging natin, jingle at yung nakakanta. Miss Regine Velasquez. Diba? Oo. Sample. Yun na yun. Ang taas nun eh. Sabay umatras. Urong-sulong party list. First nominee. Yan. Ako kahit 10th nominee, okay na. Meron bang tent? Wala. Wala. Hanggang third lang eh. Kaya yung isa nalo ko eh. Fourth nominee. Fourth nominee. Diba? Naging masigabog pa siya. Anyway, sa iba pang tampok na balita ito, magandang balita ito Muling inilunsad ng Philippine National Police ang physical fitness program na Police Tenix upang matiyak na nasa tamang kondisyon ng mga pulis sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ginanap ang relaunch kahapon sa PNP Grandstand sa Campo Crame na dinaluhan ng iba't ibang unit ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration Jose Nartates Jr., mahalagang bahagi ng lifestyle ng mga pulis ang kalusugan para sa malinaw na pag-iisip at mabilis na pagkilos. Dagdag naman ni PNP Directorate for Controllership at Spokesperson Jean Fajardo, malaya pa rin ang mga pulis na pumili ng sariling fitness routine basta't pasok sa itinakdang timbang. Isinasagawa ang Police Tenix tuwing Martes at Huwebes, ganap na 3:00 ng hapon. Pasada Balita. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na naaresto na nila ang 2 sa 6 na suspects sa pagpaslang sa 63 taong gulang na empleyado ng Kamara na si Mauricio Pulhin. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, ang isang suspect ay nagsilbing middleman habang ang isa naman ay lookout. Parehong binayaran niya ng tig 30,000 piso ang 2 suspect. Salukuyang pang pinaghahanap ang 4 na iba pang sangkot sa naturang krimen. Napatid na binaril si House Committee Ways and Means Technical Staff Chief Mauricio Pulhin sa kaarawan ng kanyang 7 taong gulang na anak noong Father's Day, Hunyo 21. Pasada Balita. Director General Wenner Contihino, oras muna sa hudyat. 15.5 minuto na lamang, 8:00 na ng umaga. Intelligence, mga kabalitaktakan, Kuyang Drew, natatandaan mo ba yung pahapyaw ko kahapon? Ay. Yung kasabihang may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Uy, bilis. Kasi may kaugnayan din sa Ayos, nangyaring
cabinet revamp. Ang pasulpot-sulpot nating blind item. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Bulong-bulungan po ngayon sa isang bulwaga na may grupo ng mga kontratista mula gitnang Luzon. Ang backer ng binansagang Dragon Lady ng Malacanang. Huwag naman ganun, Dragon Lady. Huwag naman. Okay. Siya po yung sinasabing trusted ng first couple. Trust talaga. Oo. Kaugnay ng regodon sa gabinete na layong sinasabing palitan ng sarili nilang tauhan ang mga masisibak na cabinet member. At ayon pa, ito makinig ka, ayon sa mga insekto sa bulwagan, pangmatagalang investment para sa 2028 ang balasahan at maging ang napapaulat na nakaambang pagsibak sa mga deputy at mga undersecretary. Ang masaklap pa, Kuyang Drew, Banggit pa ng mga insekto. Pinagyayabang din ng naturang mga kontratista ang close link nila sa nananahimik. Sino? Na presidential son at kongresistang si Sandro Marcos. Ang malaking tanong ngayon, Kuyang. Sino? Maging ng mga nasa palasyo, Na? may malasakit ba talaga si Dragon Lady kay Pangulong Marcos Jr. o mistulang nag-iipon na lamang ng pambaon dahil mukhang numbered na ang araw nila sa Malacanang. Sinasabing matutugon din ang literal na pagiging Dragon Lady ng Malacanang dahil pinabanggit na tinatakot niya ang mga ayaw magbaw sa kanya. Dagdag pa ng mga insektos na dun sa mga nagnanais manatili sa pwesto. Ay. Dapat nilang ipadrino si Dragon Lady na sinasabing hindi sukat akalaing may ganoong kalakas na power of attorney sa palasyo ng Malacanang. May clue? Ayun na yun. Hintayin nating kausapin ako ulit ng mga insekto. Yan ba yung dahilan na yun yung itinuturo kung bakit may mga nawala? Ay, oo. Hindi raw performance-based ang ginagamit o ginamit sa sibakan at regodon sa... Sexy ba yan? Ang dami mong tanong. Blind item nga eh. May clue na nga dito eh. Tingnan natin pag kinausap ako ulit ng mga insekto, ipa-follow up natin. Sa gilid yan o sa loob? Nasa oblo. Sa oblo. Sige, huwag ka na magtanong. Segment na tayo. Pamadalas pa. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Pinalawig pa ng Bureau of Internal Revenue ang deadline para sa tax registration ng mga foreign o non-resident digital services providers sa bansa. Inaasang tatalima ang mga NRDSPs sa bagong petsang itinakda ng BIR na inilipat sa 1 ng Hulyo. Ayon mismo kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., lain ng palugit na mabigyan ng sapat na oras sa mga service providers na makasunod sa requirement ng BIR. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pagpapatuloy na ang deportation ng Estados Unidos sa mga dayuhan sa third country o hindi nito pinagmulang bansa. Kasunod ito ng pagpayag muli ng Korte Suprema ng US sa sinasabing deportation procedure kahit wala ang mga ito na pagkakataon na ilahad ang mga posibleng problema o banta na maaaring karapin ng mga ipadedeport na dayuhan sa bansang kanilang pagdadalhan. Batay sa kautusan, kinatigan ng 3 liberal justices ang kahilingan ng administrasyon ni US President Donald Trump na alisin ang judicial order na nagbibigay ng karapatan sa mga migrante na ipa-deport o na ipadedeport na magsabi sa mga opisyal na mga bantang kaharapin nito. Tinawag din ni Justice Sonia Sotomayor at ng 2 iba pang maestrado na gross abuse sa kapangyarihan ng Supreme Court ang naging desisyon. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin ang latest sa mundo ng palakasan mula kay Bossing Ian Articona. Good
Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang aking latest sports update. Nagtapos sa ika-10 pwesto ang Alas Pilipinas Men sa ABC Men's Volleyball Nations Cup na ginanap sa Manama, Bahrain. Sa 4 na set, tinalo ng Alas Pilipinas ang New Zealand sa laban nito sa score na 25-16, 23-25, 25-11 at 25-22. Pinanguna ni Steven Rotter ang kuponan kung saan nakakuha ito ng 20 points sa 17 attacks, 2 aces at isang block nito. Sinundan naman siya ni Mark Espejo na may 14 points. At yan ang aking sports news. Ian Artico na nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Natatandaan nyo pa ho ba ang Labanos? Sa Bahay Gubo, di ba? Labanos mustasa. Di ba? Inihaw. Ay, wala Ano palang yan inihaw ron. Kaibigan niya, ano yan yan yung kadalasang binabanggit ni Dora the Explorer pag aalis siya. Ano yun? Boss, labanos. Wow, naipasok mo talaga. Mag-help ka na. Ang labanos po o radish ay isa pong uri ng root crop. Opo, na nagtataglay ng iba't ibang uri po ng mga vitamins, minerals at antioxidants na nakabubuti po sa ating pong katawan. Sa mga nais pong magpapayat, magandang idagdag sa diet ang labanos, lalo po sa mga pulis na gustong numipis. Dahil sa nilalaman po, hindi po nilalaman na, nilalaman nitong fiber na makatutulong sa pagpapabuti ng digestion at metabolism. Sagana rin ito sa water content na maaaring gawing source of hydration ng ating pong katawan. Kung high blood naman po kayo, kumain po ng labanos sapagkat mataas po ito sa potassium na tumutulong sa pagpapababa po ng blood pressure. Bukod po dito, naglalaman din ito ng collagen at vitamin C na karaniwang tumutulong sa pagpapaganda po ng ating balat at kutis. Mukhang meron tayong kasamahan na hindi kumakain ng labanos. Sino? Yung nagsya-showbiz. Kaya ano pa hong hinihintay po ninyo kumain ng labanos para maging strong, healthy, fresh, and young looking na everybody will know. Uy, may ganun pa sa dulo. May ganun. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Alright, sa latest sa ating showbiz, alamin natin mula kay Bini. Bini! Ang Bining galit sa labanos. Bini Bigoteng Antoine. Good morning, Papa John! Mahilig sa labanos! Oh, I'm sure. Na-miss nyo na naman ako. Ano bang gamit mo sa labanos? Ching! Anyway, sa aking balitang showbiz, tumigil na kayong dalawa. Ito na tayo sa aking balitang showbiz. Ibinahagi ng kilalang radio personality na si Nicole Ayala na siya ay umaharap sa sakit na thyroid cancer. Sa kabila nito, nanatili umano siyang matatag at positibo. Sa kanyang programa, emosyonal ngunit may halong biro niya ikinuwento ang kanyang karanasan. Anya, 2 linggo na mula nang matanggap niya ang resulta ng biopsy at sa kabila ng seryosong diagnosis, hindi niya siya naluha gaya ng inaasahan niya sa sarili. Nakatagda siyang sumailalim sa full thyroidectomy sa Hulyo. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Nicole ng dasal at suporta sa kanyang masugid tagapakinig para sa matagumpay na treatment. At yan ang muna aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Apple po natin ang good news. Nagbigay ng karangalan ng mga estudyanteng Pilipino matapos humakot ng medalya sa Global Finals ng STEMCO International ayaw namin ito. Mathematics Competition sa Singapore. Apektado. Ayon sa Mathematics Teachers Guild, nag-mentor sa mga kabataang sumali sa kompetisyon, 14 na gold, 14 na silver at 11 bronze medals ang napanalunan po ng 39 na miyembro ng Philippine team. Bukod sa mga nakamit na tagumpay sa larangan ng matematika, 6 na special awards din ang nakamit ng koponan sa mga artistic competition ng 12 Nation event. Hangad ng MTG na mahasa ang mga batang sumali sa kompetisyon bilang mga magagaling na professional educators, data analyst, at IT specialist. Pasada Balita. Happy birthday muna kay Engineer Jimena Barbon
DWIZ at Aliw Switcher. Sino yun? Si Jem? Si Jem ba? Sino yun? Oo. Okay. Si Happy, Jem. happy birthday Hemena pala. pala ang kanyang name song. Kala ko may ano siya kasi Barbon DWI. Yung pala. Ano pala? Okay, sige, happy birthday, Ma'am Jemena. Okay, happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng Opo, kanilang sa aking kaibigan na sa kabila, si Charlie. Oy! Ang kumpare kong si Charlie Nabarte. Happy birthday, pare. I love you, pare. Happy birthday. Parang di ka sure sa pa. Hindi, pare ko siya. Friend siya. At ka-member siya ni Antoine. Alright. Oh, yeah. At sumayin niyo po ang Wednesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. Susunod na po ang palatuntunang karambola. Oras muna! Alas 8 na po ng umaga. Happy weekend! Bye-bye! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal,